Nag-deactivate na itong FB profile tapos nag-lock na rin ng profile pero nai-post pa rin sa social media o sa FB. Ano yung silbi ng mga ganitong klase ng mga settings ng social media o FB kung maipopost ka pa rin naman ng mga OLA agents para ipahiya ka nila on social media. So talakayin natin sa video ito. Alright, magandang araw po muli. Ito po ang inyong lingkod, Johnny. At muli magpapasalamat po ako sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta dito sa aking channel at maglalambing na rin po ako sa inyo na pakisuportahan at pakifollow po ang aking mga social media accounts sa Facebook, TikTok at itong aking YouTube. Paki-like na rin po kung nagustuhan nyo at natulungan kayo ng video ito. Share nyo na rin sa ibang mga OLA victims para magkaroon sila ng ideya and then hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So yun nga, mga ka-Johnny, no? Ang dahilan kung bakit natin kailangan mag-lock or mag-deactivate ng mga Facebook profiles natin is the benefit nito is yung hindi tayo makokomentan, hindi nila makukuha yung ating mga friends sa Facebook, hindi nila basta-basta ma-access yung ating mga cover photos, yung mga profile pictures, kung bakit naka-lock at naka-deactivated yung mga yan, no? But the saddest truth, that is they can post you always, no? Kung kailan nila gusto na i-post tayo gamit yung ating mga selfie at ID na ginamit natin sa pag-apply sa kanila. Most of the time yun yung ginagawa nila, 'di ba, mga ka-Johnny? Ako kasi, in my experience, mali yung style ko na ginawa ko no'n na nag-lock ako ng aking FB noon 'no, yung aking original, yung talagang, my name, my real name 'no. But the problem is that time nakalimutan ko nung gumawa ako ng bagong account, ito nga yung janitor, is nag-friends ako do'n sa mga friends ko doon sa legit na account ko, yung tunay kong account, okey? That's the problem. Add friend ko sila lahat and then the problem pa dun is may mga mentions and tag names yung real account ko noon na ngayon, eh, hindi ko na ginagamit talaga yung old account na yun na as in at ito na nga, nadali ako doon, hindi ko naintindihan yung gano'n na kahit pala bago yung account mo tapos finrends mo silang lahat yung mga friends mo dun sa dating account, ma-experience 'to, yung aking experience. Nai-post yung aking janitor account, itong FB page ko na janitor, yun ang ginamit nila nung pinost ako nun, that's the problem. Kaya kailangan kung saka-sakaling kayo man ay magpapalit ng FB account, wag niyo nang gamitin yung picture niyo muna pansamantala. Talagang as in pabuti niyo ng 1 taon. Pero yung mga selfies at IDs ninyo na ginamit ninyo doon sa pag-a-apply sa, OLA, yun po talaga yung mostly na pino-post nila. And then minsan yung pa nga yung minsan ginagamit nila as a profile picture, yung ating mga ginamit na IDs, selfie. Kunyari picture tayo, may hawak tayong ID. Minsan may mga ganyang klase ng mga OLA agent na ginagamit yung ating picture. Tapos magpo-post sila ng iba pang mga biktima ng mga OLA 'no. Yun lang po yung isa sa mga kinakatakot ng mga OLA victims, yung mai-post. Totoo naman, legit. Pero wala tayong magagawa. We don't have the control to stop that kind of harassments on social media na ginagawa ng mga OLA. The only thing, the benefits, the deactivated or the lock profile FB is yung mga friends ninyo hindi nila ma-a-access, hindi nila makikita kung ano yun. Kasi may mga OLA na certain OLAs na sinubukan ko as a OLA reviewer na rin dun sa isa kong channel 'no. Meron diyan yung may cease and desist order na cash me, hindi ako nagbibiro, naka-save sa akin diyan sa cellphone. Talagang kailangan niyong ibigay yung inyong Facebook profile account sa kanila bago mag-proceed doon sa loan na hihiramin niyo. Alam niyo kung magkano yung loan lang ng mga ganyan ba? 1,000 lang naman ta's dating pa sa'yo 500 na lang. May cease and desist order 'yan, yang cash me na 'yan doon na ano, wala akong pakialam kasi sa kanila kasi may order na huwag mag-ooperate, eh, 'di ba? Tapos ang hihingi pa ng Facebook accounts, para saan?
Ano bang dahilan bakit niyo hinihingi kayong mga OLA, ba't niyo kailangang hingiin yung Facebook profile? Bangko nga, legit na lending company nga, walang pakialam sa mga ganyan tapos kayo hihingiin niyo. Ano, yun ba yung collateral, 'di ba? Yan yung ginagawa nilang collateral yung ating mga impormasyon kung sakaling hindi tayo makakapagbayad sa kanila, okey? Ngayon, please huwag niyong gawing mga cover photos yung mga family ninyo kung sakaling kayo ay nakahiram sa mga OLA. Advice ko lang, friendly advice at advance advice na kung sakaling hihiram kayo, 'di niyo mapigilan yung sarili ninyo at kailangan niyo, wala kayong choice kundi manghiram sa kanila. Tanggalin niyo lahat ng cover photos and then ito pa 'no, yung mga pictures na kadalasan na nakukuha din sa atin, yung sa gallery, 'di ba, ina-allowed natin kasi sila, eh. Maaari silang maka-access diyan once na ina-allowed natin. Puwede silang makakuha ng mga pictures natin kasi naka-allowed. Sisilipin nila yon. Puwede nilang i-save yun sa kanilang system, maaari rin yun. Pero mostly talaga ang ginagawa nitong mga OLA, i-search ang ating FB. Tapos 'pag hindi nila nahanap, tsaka lang nila ipo-post yung ating mga selfie at yung mga ID natin na tayo ay mga scammer. Pero once na hindi nila kasi makita lang 'no, okey. Pero mostly ang gusto nila talagang ginagawa is yung post, yung ating mismong FB page. Tapos din nila yung mga friends natin diyan. Pero eto lang 'no, one thing I am sure about this is hindi basta-basta nakikita ng katulad natin yung mga post nila. Unless kapagka minsan sine-search natin yung mismong name natin, lumalabas kung sino yung mga nag-post. Ang ginagawa kasi ng mga yan hindi ano, hindi nila share, po-post lang nila sa wall nila tapos lalagay yung pangalan nila hindi naman naka-mention dahil yung mga dummy account nila ay hindi verified o hindi talagang as in, legit na mga profile FB. Ibig sabihin mga trolls or dummy accounts. Kaya minsan hindi niyo nakikita, 'di ba? Yung ibang tao pa ngayon nakakakita na naka-post na pala kayo, hindi niyo alam. Minsan nasa GC. 'Pag nagawan kayo ng GC, do'n nila pino-post tapos do'n niyo makikita kung sino yung mga all agent na nagpo-post ng inyong mga picture. Like sa akin, may GC, do'n ko nalalaman na naka-post ako sa Facebook. And then the other one thing 'no, sa mga buy and sell pages, the barangay pages, mostly in common do'n sila talagang naglalaganap ng mga post ng sa ating mga pictures. Diyan nila nilalagay yung mga ano natin. Kunwari ako taga Caloocan, o di siyempre saan niya ilalagay maaari, Caloocan buy and sell. Gano'n po 'yun. Hanapin natin then try natin. Minsan nagko-comment sila do'n sa ating mga friends na nakuha nila nung umpisa pa lang na tayo ay apply o nag-download, nag-install tapos nakita nila agad yung ating mga Facebook. Tapos nakakuha sila ng mga info ng ating mga kaibigan. Na-i-search na kaagad nila yung mga friends, maaaring nakakuha na sila diyan at dun nila hahanapin, dun sila magko-comment. Then sa trabaho, company page ng FB, 'di ba? Mostly ganyan ginagawa din nila. 'Pag nalaman nila kung ano yung pangalan ng kumpanya mo, dun sila maglalagay, dun sila magpo-post ng mga pictures natin. Okay, kaya maging maingat kayo sa pagbibigay ng o paglalagay ng mga info ninyo diyan sa mga Facebook ninyo. Kung talagang hindi mapigilan na mangutang kayo sa mga wala, advance advice ko lang 'yon, friendly advice ko sa inyo, okay? Kaya maaari 'wag niyo masyadong, pina-public din, lalo na yung mga bata. Maawa kayo sa mga bata. No, alam ko namang karapatan niya kasi Facebook niya, pero once na mangutang kayo, please pakitanggal yung mga bata. Dahil nadadamay po yung mga 'yan sa pagpo-post, gagamitin nila 'yan pang collateral and blackmailing sa inyong mga OLA victims. So, sana nakatulong ang bidyong ito 'no. So, paki-follow na lang po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Marami pong salamat at hanggang sa muli.